Samantala, pag-revisit sa kasalukuyang power reserve requirements ating pag-uusapan kasama si Attorney Maria Corazon Hines, Legal Service Director ng Energy Regulatory Commission. Attorney, magandang tanghali po. Welcome back sa Bagong Pilipinas ngayon. Magandang tanghali na po sa inyo lahat. Attorney, dahil po sa sunod-sunod na yellow at red alert sa Luzon at Visayas grade, bakit po nakikita ng ERC na kailangan balikan o i-review ang kasalukuyang power reserve requirements? Ang tinitingnan kasi natin ngayon dyan ay kung tuma pa ba. Kaya lang, nung tinignan namin ay itong mga reserve requirements talaga ay galing sa DOE circular. Kaya siguro mas mainam na kung ang DOE ang mag-aral din nito para yung mismong circular nila, yung kanilang maamyendahan. Kasi kung kami, hindi namin kakayanin na i-revise yung nandoon. Kaya tag-implementa lang kami at kung ang pag-uusapan naman natin ay yung rason doon sa mga red and yellow alerts, ang nakikita namin ay more on the capacity na ang dapat na madagdagan kesa yung sa research. Kasi kung yung mga capacities naman natin ay tumatakbo lahat, ay may sapat naman talaga na both capacities para sa demand at saka para sa reserves. Attorney, nabanggit nyo rin kasi yung mga reserves, no? At pwede natin pag-usapan pa mamaya. Pero nabanggit nyo rin yung capacity, yung kakayahan na magbigay ng kuryente. Ano ho ba ang pwedeng gawin ng ERC sa kung sino man, ano ba yan, mga planta, mga transmission, kung sakaling hindi natutupad yung pinangakong capacity? Kasi meron naman din kaming regulatory framework to implement yung mga DOE circulars na pinapatupad. Kaya kung magkakaroon ng mga paglabag, ay pwede naman kaming mag-impose ng fines and penalties sa mga hindi sumusunod doon sa mga requirements na yon. Ayun, Attorney, nabanggit niya na yun. No? So, yung mga requirements tulad ng static reserve margins na pag-uusapan, ilipat daw patungo sa dynamic weather index targets. Ang daming mga termino yun. Para sa kaalaman ng ating mga kababayan, kasama na rin kami, ano po ba yung, paano ito makakatulong yung mga static, dynamic, para makaiwas sa power interruptions? Ay, sige. Hindi ko siguro i-explain yung mga terminologies na yan. No? Kasi mas lalo tayong maguguluhan. Okay. Ang gusto lang namin parating ay, kung puntahan natin kung ano yung nangyari noong red and yellow alerts. Red alerts na lang. Anong oras yung nagkaroon tayo ng red alerts? Pagdating ng alas 3 ng hapon. Alas 2, alas 3. Doon nag-umpisa yung red alerts natin. Doon nagkaroon ng pagkakataon na kulang na yung supply ng kuryente para patugunan yung ating mga pangangailangan. Ang nakita namin doon sa mga datos na sumiti sa aming opisina ay yun, bago kasi yung alas 3, mataas pa yung capacity ng mga solar. Kaya yun ang naka-alleviate ng konti doon sa alert levels natin. Pagdating kasi ng alas 3, bumababa na yung capacity na pwedeng i-generate ng mga solar. Kaya dahil nawala yung mga capacity na yun, hindi dahil sa nag-force outage sila o kaya nagkaroon sila ng derating, ay ito ay normal na operation talaga. Pag bumababa na yung anggulo ng araw, ay bumababa na rin yung capacity na pwedeng i-generate ng mga solar. Kaya tayo din, ito ay nakadagdag doon sa red alert natin. Kaya doon yun yung nakita namin talaga na isang significant na event nung nagkaroon tayo ng red alert. Kaya nakita nyo yung red alert pagdating ng alas 3 hanggang early to late evening. Nung bumaba na lang din yung ating consumption, doon na rin din tayo bumaba sa yellow alert. Okay. So kaya sa tingin namin, hindi lang siguro reserves ang titignan natin. Kasi pag sinabi mo kasing reserves, ang ibig sabihin,
kung meron ka pa rin sufficient na supply. Pag bumaba na yung supply, doon papasok yung reserves. Hindi lanot yung nangyari. Okay. So, Attorney, kaugnay po niya nabanggit niyo tungkol sa reserve. So, pag sinabi natin static reserve margins, tapos posibleng ilipat sa dynamic weather index targets, ano pong ibig sabihin nito? Depende po sa panahon? Yun nga. Yes. Okay. Kasi yung sinabi mo kasi na static ay kung ano yung normal lang, kung ano yung fixed na dapat na may reserba ka. Pero kung kumari dynamic ng reserve, dapat may reserba ka pag mga ganitong panahon. Nakikita namin dyan yung paigtingin yung mga solar at paggamit ng mga battery storage para yung capacity nila na sobra-sobra na nag-generate pagdating ng tanghali ay ma-store at magamit pagdating naman sa gabi kung hindi na gumagana yung pag-generate from the sun itself. Okay. Mabilis ang follow-up lang, Attorney. Ibig sabihin po ba, pwedeng ipag-utos ng ERC sa mga plantang solar, halimbawa, na dagdagan yung baterya nila dahil nakita niyo yung datos na hindi na sa store, hindi na itatago yung sobrang araw? Siguro mahirap yung yung ipag-utos talaga namin na dagdagan nyo yung baterya. It's more of, kasi yung generation kasi ay deregulated. Kaya hindi namin po pwedeng utusan kung paano nila i-operate yung kanilang mga planta. Ang pwede lang namin yung kagi ay yung mga mangungunan pag pag nagkaroon ng mga solar generating, but not just solar, yung mga renewable energy sources natin ay magkaroon na ng battery storage systems din. Kasi hindi lang ang solar ang RE. Meron ding wind, meron ding hydro, meron ding geothermal. Pero yun na nga, solar yung na-highlight dahil nga doon sa capacity nila to produce pag may araw. Okay. Attorney, may mga panawagan din po para mas mapabilis ang pag-aproba dito naman sa mga bagong energy projects at fast ramping capacity. Ano po ang mga hakbang na ginagawa ng ERC para mapabilis ito nang hindi nakokompromiso ang regulasyon? Kami naman sa ERC ay laging tumitingin dun sa mga power supply agreements at saka yung mga ancillary service power agreements ng NGCP. Kung nakikita naman namin yan, in-action na naman namin ng mabilisan. Attorney, sa ganong usapin, sa tingin po ba ng Energy Regulatory Commission, sapat pa rin ba ang kasalukuyang power infrastructure ng bansa natin para sa lumalaking demand ng kuryente? O kailangan na ba talaga ng mas malalaking reforma pa sa energy sector? Kung ang titignan natin ay yung capacity at saka yung para sa demand at saka para sa reserve, kung tumatakbo lahat yan, sobra-sobra. Ang nagiging problema lang ay kung nagkaroon sila ng mga preventive maintenance at saka yung mga forced outages at saka yung mga deratings. Doon nagkakaroon tayo ng issue. Tapos kung magkasabay-sabay sila, doon tayo nagkakaroon ng problema. Kaya nga, lagi pa rin namin panawagan sa mga mamumuhunan ay dagdagan pa rin ng capacity at saka yung magkaroon tayo ng mas varied na generation mix. Pwedeng yung mga hybrid. Yung tinatawag ng mga hybrid, yung solar na may batteries, wind na may batteries, para kung hindi na makapag-produce yung main na technology like solar or wind, ay yung battery storage naman ang magbibigay ng additional capacity sa grid natin. Alright. Well, on that note, maraming salamat po sa inyong oras at sa impormasyon, Attorney Maria Corazon Hines, Legal Service Director ng Energy Regulatory Commission.